So, wini-welcome po natin ang ating mga guest na binati po natin kanina. At kinagagalak po namin na makasama kayo sa panambahan po natin. Okay? So, tayo po ngayon ay dadako sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Ayun na, yung kulay kanina. Maghanda na kayo niyan, mga kapatid. Yung puti, common yung puti eh. Kung walang puti, may pula, merong pink. Okay? Okay. Open your Bible in the book of 1 Kings, chapter 19. 1 Kings, chapter 19. Basahin natin ang verse 11 hanggang 18. Okay. 1 Kings, chapter 19, verse 11 hanggang 18. At kaniyang sinabi, ikaw ay yumaon at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon. Ang kinakausap dito ng Panginoon ay si Elijah. Si Propeta Elijah. Okay. At narito, ang Panginoon ay nagdaan at bumuka ang mga bundok sa pamagitan ng isang malaki at malakas na hangin. At pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. At pagkatapos ng hangin ay isang lindol. Ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Okay. Dumaan pa lang Panginoon nun, ha? Okay. At pagkatapos ng lindol ay apoy. Ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang marahang bulong na tinig. Sa English yan ay whisper or gentle whisper or small voice. Okay? At nangyari nang marinig ni Elias, ay tinakpan niya ang kaniyang mukha ng kaniyang balabal at lumabas at tumayo sa pasukan ng yungib. At narito, dumating ang isang tinig sa kaniya na nagsabi, ano ang ginagawa mo rito, Elias? Kasi si Elias nagtampo tumatakas lumalayo sa Panginoon eh, kasi meron siyang sama ng loob eh. Okay? At kung ano man yung sama ng loob niya, mababasa natin mamaya. At kanya sinabi, ako'y naging totoong marubdob dahil sa Panginoon. Tatampo. Sa Diyos ng manghukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan, binagsak ang iyong mga dambana at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan sa kanilang pinag-uusig ang buhay ko. At kanilang pinag-uusig ang buhay ko upang kitilin. At sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay yumaon, bumalik ka sa iyong lakad sa ilang ng Damasco, at pagdating mo ay iyong pahiran ng langis si Hazael upang maging hari sa Syria. At si Jehu na anak ni Nimsi ay iyong papahiran ng langis upang maging hari sa Israel. Yung pagpapahid ng langis ay pagtatalaga bilang hari. Okay? At si Eliseo na anak ni Sapath sa Abel Mehula ay iyong papahiran ng langis upang maging propeta na kahalili mo. Kahalili mo or successor. Okay? At mangyayari na ang makatanan sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu at ang makatanan sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Gayon may iiwan ko'y 7,000 sa Israel, lahat ng natuhod na hindi nagsiluhod kay Baal, at lahat ng bibig na hindi nagsihalik sa kanya. Ang mensahe ngayong umaga ay may pamagat na nagsasabing hearing God's voice or hearing God's
small voice or hearing God's gentle voice. Manalangin po tayo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Kumilos ka sa aming kalagitnaan. Mangusap ka sa bawat isa, Panginoon. Ikubli mo po ako sa iyong likuran at ikaw ang mahayag, marinig ng bawat isa po sa amin. Hinihiling namin ito sa iyong banal at makapangyarihang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Makakapuna po kayo, mga kapatid. Ulitin ko to, ha. Pag may nakatayo na rito, mga bata, mga matatanda, dito lahat nakatuon. Makinig ng mabuti. Huwag niyong hayaan na yung salita ng Diyos na iniasik ay maagaw ng ibon, tukain ng ibon, at hindi niyo mapakinabangan. Ang message po ngayon ay Hearing God's Voice. Sa title pa lang, buo na malinaw na Okay? Ang pinag-uusapan natin yung kahalagahan ng kanyang salita. Okay? Iba't ibang paraan ang Diyos na ipag-usap sa tao. Noong unang panahon, siya'y nakipag-usap sa mga magulang sa pamagitan ng propeta. Pero sa huling araw, siya'y nagsasalita at naipag-usap sa atin sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak, sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Okay. Pero ang Panginoon ay umakyat sa langit at siya'y nagtalaga sa iglesia ng mga lingkod. Na mababasa natin sa Ephesians chapter 4, siya'y nagtalaga ng apostol, ng propeta, ng guro, ng ebanghilista, at ng pastor. Okay? For the edifying of the body of Christ, for the perfecting of the saints. So ang Diyos na ipag-usap sa pamagitan ng mga ministry na ito. Okay. At mahalaga na marinig natin ang tinig ng Panginoon. Mahalaga na maging malinaw sa atin at klarado sa atin yung mensahe ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay sa bawat isa sa atin. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out. Saan? Sa bibig ng Diyos. Sa bibig ng Diyos. Okay. At ang sabi sa atin ng salita ng Panginoon sa John chapter 6, ang sabi ng Panginoon Kristo, the word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Buhay ito. Espiritu at buhay. Espiritu, nagbibigay ito ng, a man without the spirit is dead. So yung salita ng Diyos ay espiritu yan na nagbibigay buhay sa atin. Okay? Hindi sa physical na katawang ito, hindi yung spiritual na pagkatao natin. Okay? Yan ay buhay, yan ay kalakasan ng ating kaluluwa. Kaya mahalaga na ang salita ng Diyos ay malinaw na naririnig natin. Okay? Ang salita ng Diyos, importante ito sapagkat ang salita ng Diyos ay nagpe-preserve sa atin. Nagbibigay ng liwanag sa atin bilang guide natin sa buhay. Na kung walang salita ng Diyos, magiging madilim para tayong isang barko na walang timon. Or isang sasakyan na wala tayong giya. Okay. Na ikakapahamak po natin. So, without the Word of God, tayo ay maliligaw, tayo ay mapapahamak. Okay? So tandaan po natin, mahalaga ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Okay? Ngayon, narito tayo sa panahon na kung saan merong salita ng Diyos, ipinapangaral ang salita ng Diyos, subalit, hindi natin napapakinggan, hindi natin naririnig. Paano nangyari yung pastor? Nakikinig nga ako. Yes, marahil nakikinig ka or napapakinggan mo, pero baka hindi mo na-absorb. Baka hindi mo naintindihan. Baka hindi mo na na-digest. Baka nakarinig ka lang ng tinig. Nakarinig ka lang ng mga ngaral. Maraming dahilan bakit ang tao may naririnig siya pero hindi niya naintindihan.
Ano yung mga reason? Narinig mo pero hindi mo naiintindihan. Maaring out of focus ka. Or busy ka. Out of focus kasi samantalang may nagsasalita, ikaw may ibang ginagawa. Hawak mo cellphone mo. Ay hindi mo maintindihan yung message ng Panginoon. May narinig ka, pero after ng service, sasabihin mo, ang ganda-ganda ng message, talagang napakaganda. Anong title? Ay, basta maganda. Sinabi mo lang maganda, pero hindi mo talaga naintindihan. So yung kawalan natin ng focus, minsan, naririnig natin pero hindi natin naiintindihan. Okay. Ano pa? Minsan nakakarinig tayo pero hindi natin naiintindihan because of our circumstances in life. Meron ka pinagdadaanan. Na samantalang ikaw ay nakatingin doon sa nagsasalita at samantalang ikaw ay nakikinig, pero ang nasa isip mo, yung pinagdadaanan mong problema, yung pinagdadaanan mong pagsubok sa buhay, na parang yung salita ay pumapasok na sa tainga mo, lumalabas sa kabila, kasi ang nasa isip mo, ang tumatakbo, yung situation mo na pinagdadaanan. Okay? So, hindi mo na-get yung message. Okay? So, ano pa? Isa pang dahilan bakit hindi natin nauunawaan at hindi natin na-absorb or na-digest yung message because of so many distractions. At ang unang distraction mo, number 1, yung hawak mo. Pangalawa, yung katabi mo. Tumingin ka sa katabi mo. Diba? Pagmumukha pa lang yan, nandidistract ka na eh. So, pangalawa yung katabi mo. Una yung kung ano yung hawak mo. Distraction yan. Pangalawa, yung katabi mo. Okay? Ano yung pangatlo? Yung mga nasa paligid mo. Oh. Nasamantalang may nagsasalita, biglang may object lang na mag-flash sa unahan mo eh. Distracted ka na eh. Kaya yung iba, nakikinig pero distracted naman sila eh. Hindi talaga nila naiintindihan. Bakit? Ang kanilang atensyon nandoon sa gwapong preacher. Alam niyo, hindi ko sinasabing gwapo ako Pero lagi ko naririnig niya sa music ko. Tsaka wala namang ibang gwapo rito kung hindi ako Lahat tayo gwapo rito. Okay. Pero di ba, nadidistract tayo kapag yun sa paligid natin. Okay? Lalo na sa panahon po natin. Sa panahon po natin. Marami mga distractions sa panahon po natin. Okay? Panghuli, na kaya natin hindi na-absorb yung message at hindi natin naririnig yung tinig ng Diyos dahil sa napakaraming mga mensaheng naglipana at nasa paligid natin. Na bago mo pa narinig yung salita ng Diyos, may kumukontra na sa isip mo. Kinukontra mo na yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi may narinig ka na kumukontra doon sa sinasabi ng mga ngaral. Tama, mali. Mas madali pang paniwalaan yung kasinungalingan kaysa totoong salita ng Diyos. Sinong napaniwala sa inyo sa social media na sa araw na ito, may pera nakalagay doon, sa araw na ito ay mapapasayo ang kayamanan na ito. Ipasa mo lang sa 3 tao. Ikaw naman, pasa mo rin dahil gusto mong magkapera. At nung mangaral na salita ng Diyos na hindi sa ganyang paraan ka magkakapera, kinukontra mo ngayon, hindi. Naniniwala ako talaga sa araw na ito ay tatanggapin ko yung pera ayon doon sa social media. Hindi lamang yan. Napakaraming mga philosophical ideas, mga kaisipan sa panahon natin na ini-introduce sa ating panahon na sumasalungat sa salita ng Diyos, pero pumapabor naman sa iyo, di ba? Pumapabor sa atin.
Parang sumasang-ayon doon sa ating mga maling gawa, sumasang-ayon sa ating mga maling kaisipan, yung mga prinsipyo na yan na sumasang-ayon sa ating laman, di ba mas pinapanigan natin? Kaya pag pinangaral na yung totoong salita ng Diyos na masakit, ay hindi mo ngayon matanggap kasi nauna nang tinanggap mo yung idea na nasa labas na sumasang-ayon sa yung laman Kaya anong nangyayari, na-choke yung salita ng Diyos because of those so many strange ideas na hindi ayon sa Diyos. At dapat mag-ingat po tayo mga kapatid na sa panahong ito, napakaraming lason na mensahe sa ating paligid. So napakaraming dahilan bakit ang tao hindi niya na-absorb yung salita ng ating Panginoon Diyos. Okay. Ngayon, tandaan po natin, kung merong pinakamahalaga at pinakamataas na anyo ng communication, it should be your communication with God. Yung pakikipag-usap. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yung communication sa asawa. Importante yan. Or yung communication between parents and children. Importante yan. Pero tandaan natin, yung direct communication sa Diyos, pinakamahalaga yun. Importante yun sa buhay po natin. Kasi yung communication na yun, mga kapatid, hindi lamang physical or material ang kapakinabangan niyan. Yung communication na yan sa Diyos, yung messages na galing sa Panginoon, hindi lamang yan dito Magdadala yan sa iyo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga today, if you hear His voice, ano sinasabi ng Biblia? Ngayon, pag narinig ninyo ang kanyang tinig, huwag niyong pagmamatigasin ng inyong puso. Bakit? It's a matter of life and death. Sa pamagitan ng mensahe ng Diyos na yan, kung tatanggapin mo, magkakaroon ka ng buhay. Kung i-reject mo, mapapahamak ka. Kaya importante yung communication sa Diyos. Yung message niya, ano yung dapat mong marinig? Ano yung instruction na dapat mong sundan? At ang pinapagpasalamat natin sa Panginoon, laging open yung kanyang line of communication. Hindi ho napapatid. Tayo ang nagpapatid. Tayo ang nagpuputol. Tayo ang nagbibingi-bingihan. Tayo ang nadidistract. Pero yung line of communication ng ating Panginoon, hindi yan kagaya ng Converge na every week napuputol. Hindi yan kagaya ng PLDT na nawawala ang signal. Pero yung communication ng Panginoon, laging nariyan yan. Tayo ang nawawala. Tayo ang nawawala. Ngayon, ang communication, ang pakipag-usap ng Diyos sa atin, it is both personal and universal. Universal sapagkat ang Diyos ay nakikipag-usap sa lahat ng tao sa iba't ibang paraan. Pero personal din siya dahil merong direct message ang Diyos sa iyo na dapat mong mapakinggan dahil yung message na yan ay specific para sa iyo. Kaya lang, hindi nga natin naintindihan, hindi natin naririnig yung message na yan kasi maraming distraction. Okay? At kapag ang Diyos nakipag-usap sa iyo, para sa iyo yan. Hindi yan maiintindihan ng mga tao sa paligid mo, pero dapat mong maintindihan dahil para sa iyo yan. Halimbawa, kinausap ng Panginoon si Abraham sa Genesis chapter 12. God called Abraham. Di ba? Nung tinawag siya ng Panginoon si Abraham, yung calling na yon ay specific kay Abraham. Para sa kanya yon. Okay? Kaya kung meron mang instruction sa kanya, kung meron mang pangako na in-address para sa kanya yun. Personal yun Okay? Ngayon, yung produkto nun, yung magbe-benefit doon, syempre, madadamay yung kanyang mga mahal sa buhay. Kung siya'y tutugon at uunawa doon sa mensahe ng Diyos sa kanya. So, it is a personal calling. Okay?
Narinig ba ito ng ibang tao nung tinawag ng Panginoon si Abraham? Di ba? Direct message yun sa kanya eh. Another example ay si Moses. Tingnan si Moses. Exodus chapter 24, Exodus chapter 33. Basahin nyo na sa bahay ninyo. Kinausap ng Diyos si Moses face to face. Kagaya ng pakipag-usap ng isang lalaki sa kanyang kaibigan. Tingnan niyo yung expression na yun nakipag-usap ang Diyos kay Moses face to face na parang kaibigan. Pag face to face, kung umiwas. Pag face to face, ano yung ini-imply niyan? Nakagaya ng kaibigan. Intimacy, ano pa? Yung closeness na maririnig mo talaga. Kasi face to face eh. Pero samantalang nakikipag-usap ang Diyos sa kanya, face to face, doon sa bundok, yung mga tao doon sa baba, anong naririnig nila? Tinig ba? Malinaw ba sa kanila? Hindi eh. Hindi parang kulog. Kulog talaga. Kidlat. Unos. Humahagibis na hangin. Yumayanig na lupa. So walang nakakaintindi. Walang nakarinig. Kung hindi si Moses. Kaya pag ang Diyos na ipag-usap, personal yun. Malinaw yun. Pero kinakailangan mong intindihin at unawain. At kinakailangan mong sundin. Another example. Si Samuel, sa 1 Samuel chapter 3. God called Samuel when he was a child. God called his name 3 times. 3 beses. Nung time na yon, si Samuel ay nasa kalinga ni Eli. Eli, di ba? Si Eli. Tapos, matutulog na sila. Tinawag si Samuel. Samuel. Alam niyo, pag tinawag pangalan mo, personal yun. Ikaw yun. Pero siguraduhin mo, Diyos yung tumawag sa'yo. Kasi doon sa Bible school namin, sa Bible school, sa Acts, may pangyayari dyan eh. May dorm ng mga kababaihan, dito yung dorm ng kababaihan. Tapos nandito yung chapel. Ayan, chapel. May dorm dito. May dingding. May nagpray na estudyante doon sa tabi ng dorm ng babae. At siya nagpipray, lakas ng kanyang boses. Yung boses nung pastor na yon, estudyante pa siya, yung mabuo, malagong na malalim ang kanyang boses. Then doon siya sa may tabi ng dorm ng babae, nagpipray siya, Glory, Glory, Glory. May estudyante ron ang pangalan si Glory. Di nagising siya, Lord, yes Lord. Tapos nagsalita ulit yung pastor, Glory! Ngayon umiyak na siya, yes Lord, ito po ako, nakikinig ako Panginoon. Pero, estudyante lang yun. Ang point, pag tinawag ng Panginoon pangalan mo, it is a personal calling, pero siguraduhin mo na Diyos nga yun. So si Samuel, kala niya, tinatawag siya ni Eli, di gising siya, lapit kay Eli. Narito po ako. Tinawag niyo po ang pangalan ko. Hindi kita tinawag. Sige, bumalik ka na rin sa iyong higaan. Then tinawag ulit siya, Samuel! Tayo ulit siya, punta ulit. Alam niya sa pangatlo, na-realize ni Eli na tinatawag ng Diyos si Samuel. At tinuruan siya ni Eli, kapag narinig mo ulit yung boses, sabihin mo, yes, Lord, speak, Lord. Bakit kailangan mong sabihin, speak, Lord? Kasi may mensahe. At importante yung message. Hindi lang yung tinawag ka.
Ano yung pinagagawa ng Diyos sa'yo? Kinakailangan maging klarado sa'yo. Ano yung message niya personally for you? Because it is an instruction. Ngayon, yung instruction na yan, mahalaga yan, at kinakailangan mong maunawaan yung instruction. Huwag kang ma-excite, tapusin mo yung sentence ng Diyos. Kasi pag hindi yung tapos at hindi yung malinaw, na-excite ka, ginawa mo agad, anong problema? Mali pagkaunawa mo, ginawa mo agad. Sa tingin mo, naganap mo yung kalooban ng Diyos? Meron daw tinawag siya ng Panginoon eh. Nakalagay daw doon, GC. Letter G and C. Din-excite siya. Takbo agad siya. GC. Nag-isip siya, ano ibig sabihin ng GC? Sabi, go and conquer. Go and conquer. Yun ang sa isip niya. Kaya sabi niya, magtatagumpay ako. So, nag-effort siya, nagsubok siya ng mga bagay-bagay, pero lahat nag-fail. Bakit nag-fail? Kasi hindi naman go and conquer ang meaning pala eh. Go and plant kamote. Hindi, biro lang. Biro lang mga kapatid. Ang point natin ay, listen. Yes, Lord, speak. I'm listening. What is your message? What is your instruction? Kasi merong gustong ipagawa ang Diyos sa'yo. Bukod sa general message niya sa lahat, sa bawat isa sa atin, every Sunday, nagpipreach tayo ng salita ng Diyos, na ang application niyan ay para sa ating lahat, pero may personal message ang Panginoon para sa iyo na kinakailangan marinig mo, maintindihan mo, kalarado sa iyo, dahil may pinagagawa siya sa iyo. At kung ano yun, di ko alam. Ikaw ang makakasagot. Dahil ikaw ang kakausapin ng Diyos. Okay? Kaya lang hindi natin marinig. O hindi natin maintindihan. Alam niyo bakit? Distracted tayo. At ito ang kailangan natin sa huling panahon. Kagaya ng mga experiences ng mga tao sa Bible, sa lumang tipan at sa bagong tipan, na ang Diyos ay naipag-usap sa kanila ng direct. Ang tanong, pwede ba yung mangyari sa panahon natin? Na ang Diyos may pag-usap ng direct sa atin? Personal sa'yo? Alam nyo, kapag ang tanong natin ganyan, mangyayari pa ba yan sa panahon natin? Hindi ba sa panahon lang nila yan? Nagdududa ka at parang ang Diyos ay Diyos lang noon at ang Diyos hindi nang ipag-usap ngayon, ang direct. Mga kapatid, marami ng beses, marami ng pagkakataon, ang Diyos nangusap ng personal. At yun ang kinakailangan matutunan natin. Maging sensitibo tayo. Paano natin maririnig ang tinig ng Diyos? At kapag sinabi nating imposibleng mangyari, parang pwede ba yan? Totoo ba yan? Ay lalo mong hindi ma-experience. Sino yung tatay ni John the Baptist? Zecharias, di ba? Ano nangyari sa kanya? Nung sabihin ng anghel sa kanya na napipis siya, di ba? Naapaw, na-stroke. Napipi siya hanggang sa pinanganak yung bata. Bakit? Paano mangyayari ito? Matanda na ako. Napipi siya. Nagtanong siya, di ba? Si Maria, kinausap din ng anghel, di ba? Ano sabi sa kanya? Magdadalang tao ka. Nagtanong ba si Maria? Nagtanong din. Paano mangyayari ito? Hindi pa nga ako, wala pa akong asawa. I'm a virgin.
How could this be? Paano mangyayari ito? Nagtanong siya, di ba? Pero bakit si Zacarias napipi, si Maria hindi? Hindi pinarusahan ng Diyos. Pareho naman silang nagtanong. Di ba? Bakit? Kasi yung tanong ni Zacarias, may pagdududa Kasi meron ng precedent sa Old Testament, marami ng baog nagkaanak. Hindi siya naniniwala. Pero yung kay Maria, maintindihan mo pa yun kasi wala pang birhen na nagdalang tao. Ay, marami na pala ngayon. Di ba? Isipin mo, paano magdadalang tao ang isang dalaga? Birhen. Hindi dalaga, birhen. Imposible talaga yun. Kaya okay lang, maintindihan ng Diyos yun na nagtanong si Maria kasi paano mangyayari yun? Pero yung kay Zacarias, marami ng pangyayari na baog, nagbuntis. Si Sarah, si Hannah, sino pa? Si Raquel, at marami pang iba. Di ba? Kaya si Zacarias, tao ng Diyos, alam ang kasulatan, nagtanong pa siya parang, Panginoon, kaya mo yun? Kaya mo yun? Kaya alam nyo, kung ang Diyos na ipag-usap nung unang panahon, ang Diyos na ipag-usap pa rin ngayon, hindi sa pamagitan ng preaching, nakikipag-usap siya personal. At ito yung dapat nating ma-develop. Yung makikita mo, pagpikit mo, mayroong salitang lumalabas sa unahan mo. A single word, but it's a message, a complete message. Yung ma-experience mo, samantalang ikaw ay nananaginip, buo sa iyo yung mensahe ng Panginoon. Yung ma-experience mo, na may narinig kang tinig, pero hindi mo yan ma-experience kapag hindi ka malalim. Bigyan ko kayo ng example, Dalawa yan Pag sobrang babaw, ang maririnig mo, yun na sa ibabaw. Pag sobrang babaw, ang maririnig mo, yun na sa ibabaw. At sa ibabaw, maraming distraction. Balik nga dyan, mga musician. Bilis, bilis. Musician. Jamming, jamming. Sige. Lakasan ninyo. Bilis. Then he came there to a cave and lodged there, and behold, the word of the Lord came to him. Narinig niyo? Ba't di niyo marinig kanina? Ang ingay niyo kasi. Okay. So, ang salita ng Diyos, hindi natin maintindihan, mapakinggan, dahil mababaw, nasa mababaw tayo nag-ooperate. Distracted tayo. Ngayon, gusto nyo marinig. Paano nyo maririnig? Lumalim kayo. Ganito maging malalim, Mag-usap kayong dalawa. Dali. Ganito maging malalim. Marites. Yung mga marites, malalalim yan. Narinig ko kasi no crush mo. So, anong point? Kung gusto mo marinig ang tinig ng Diyos, meron kang gagawing paraan. At yung paraan na dapat mong gawin, lumalim ka.
Kaya nga ito ang, hindi natin sinasabing masama yung, hindi tama or pangit yung mga instrument or yung mga kantahan. Ano yan papuri natin sa Diyos yan Pero kung gusto mo yung Diyos na ang babalik para magsalita sa iyo, tatahimik ka. Ayun yung sinasabi ng Panginoon, enter into your closet and pray. Di ba? Ang Panginoon, anong ginagawa ng Panginoon? Marami tayong mababasa sa Bible, nagpunta siya saan? Sa bundok, sa ilang. Nakikipag-usap sa Panginoon. Yung Bible, sa Joshua chapter 1, meditate therein day and night. Silent moment yan. Basahin mo ang Bible. Walang ingay. Walang distraction sa paligid mo kasi meditation nga Di ba? Ang hirap mag-meditate na may maingay. Di ba? Hindi ka makapag-concentrate. Mahirap mag-concentrate kapag maraming mga naka-attach sa'yo, di ba? Nasubukan nyo na mga nanay. Nagpipray kayo, sarap-sarap ng prayer ninyo, biglang magigising yung anak nyong makulit, tapos sasampa sa likuran ninyo, gagawin ng kabayo. Di ba? Nadidistract ka, hindi ka makapag-concentrate. So kung gusto mong lumalim sa ating Panginoon, dahil mahalaga ang tinig niya, ito ang dapat nating gawin. Humanap tayo ng isang lugar na kung saan ay makikipagniig tayo sa Diyos na walang distraction. Walang distraction. At ikaw ang gagawa ng paraan. Kaya nga hindi mo pwedeng sabihin na walang panahon, walang lugar. Mga kapatid, kung talagang gusto mong marinig ang tinig ng Panginoon, gagawa ka ng paraan. Gagawa ka ng paraan. Wala yung pagkakaiba, di ba? Kagaya ng pakikipag-usap ng kaibigan sa isang kaibigan, face to face. Wala yung pagkakaiba sa mga mahal natin sa buhay. Kung talagang mahal mo ang asawa mo, di ba? O yung babaeng nililigawan mo, sasabihin mo bang, wala akong time walang busy ako walang paraan para mag-usap kami. Kung talagang mahal mo yan, di ba? Gagawa ka ng paraan na mag face to face kayo. Diba? Na-enjoy mo ba yung online lang? Yung long distance relationship, nag-enjoy ka ba dyan? Diba? Iba yung kaharap mo. Diba? Iba yung kaharap mo At nag-uusap kayong dalawa. Face to face. So gagawa ka ng paraan. Alisin natin yung mga excuses. Kasi hindi mo talaga marinig ang tinig ng Diyos pag marami tayong excuses. Okay? You need to go deeper. You need to develop a sense of sensitivity sa Espiritu ng Diyos. Kinakailangan mo ng isang lugar na itatalaga mo na sa lugar na yon ay kakausapin mo ang Diyos ng masinsinan. Mananalangin ka. Okay? Kung oras sa pag-uusapan natin, walang best time sa isang araw na malaya mong nakakausap ang Diyos ng tahimik kung hindi yung morning and evening sacrifice. Morning and evening oblation, yung madaling araw. Diba, tahimik yan Tahimik pa yan. Alam nyo mga kapatid, diyan kayo may maririnig sa moment na yan. Tahimik. Pagdating sa gabi, pag tahimik na, pray. Ngayon, ito bigyan ko kayo ng instruction. Di ba meron tayong devotion, 5:00 ng... May napansin ako Instead na ma-develop yung habit of prayer, nagiging mababaw tayo. Alam niyo bakit? Kasi nalilimitahan doon sa 30 minutes. Di ba sinabi ko naman sa inyo, itong united prayer lang ito, hindi pa ito yung personal devotion natin, iba yun. Mababaw yan Kaya may nagpe-pray doon wala nga 2 minutes, tapos na Ano yun? Wala tayo, hindi mo marinig tinig ng Diyos doon. Iba yung 5:00 na yan, 5 to 5:30 yan. Nagde-develop lang tayo ng habit. Di ba? Nagkakaroon lang tayo ng pagkakaisa.
Okay? Nag-unite lang tayo na kinakailangan, sama-sama tayo nananalangin. Pero yung personal devotion, iba yun. Iba yun. Yung iba nag-off cam. Alam nyo bakit? Makahiga. Natutulog. So, yun yung point natin. Unless na i-develop mo, ilapit mo yung sarili mo sa Diyos, hindi mo maririnig yun. Di ba? Ilapit mo. Tapos ang tainga mo, maghintay ka. Ano ba yung sasabihin niya? Ano ba yung maririnig ko? Di ba? Ilapit mo. Pag medyo hindi pa rin, ilapit mo palalo. Hanggang mapakinggan mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Kasi bakit natin binibigyan ng emphasis itong message na ito? Sa panahon natin ngayon, mababaw na ang Kristiyano. Mababaw na sa panalangin. At ang ating buhay ay occupied ng napakaraming bagay, napakaraming distraction, napakaraming mga bagay na may kaugnayan lamang sa laman, pero walang kaugnayan sa espiritu natin. Kung paano tayo mapapalapit at mapapalalim sa relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Go deeper. Be willing to listen. Pakinggan natin. Sabihin natin, yes, Lord, here I am. I'm listening. Speak, Lord. Magsalita ka, Panginoon. Ano ang mensahe mo? Okay. Ngayon, pag nakarating sa iyo ang mensahe ng Panginoon at naging malinaw sa iyo ang mensahe ng Panginoon, gawin mo. Alam nyo, may mga kinakausap dito ang Panginoon eh. May pinagagawa sa iyo ang Panginoon, kaya lang, sinabi na sa iyo, malinaw na sa iyo eh. Hindi mo pa rin ginagawa eh. Yung message na yun para sa iyo, hindi naman para sa akin eh. Hindi naman para sa katabi mo eh. Para sa iyo eh. Diba? Pero kinakailangan mong gawin. Alam mo bakit? Bakit kinakailangan mong gawin? May pinagagawa ang Diyos sa'yo. Pag hindi mo ginawa kasi, ayan ang masaklap dyan, yung consequence niyan. Example, si Jonah. Di ba, naalala niyo yung kwento ni Jonah? May mensahe ang Panginoon sa kanya, may pinagagawa ang Diyos sa kanya, hindi niya ginawa. O, ano nangyari? Nagkaroon ng bagyo. Pati tuloy ibang tao na hindi naman walang kaugnayan doon sa personal message ng Panginoon sa kanya, nadamay. Okay. Halimbawa, sa'yo, may mensahe ang Diyos sa'yo eh, pinagagawa ang Diyos sa'yo. Halimbawa lang, sa'yo, malinaw yon, narinig mo, klarado, pero hindi mo ginawa. Alam mo bang pwedeng madamay nanay mo? Pwedeng madamay papa mo? Hindi nila alam yun. Kala nila ordinaryong pangyayari lang. Pero ikaw yun. Halimbawa lang ito, no? Okay? Halimbawa kay Cain. May message ang Panginoon sa kanya. Malinaw na sa kanya. May pinagagawa ang Diyos sa kanya. Pero hindi niya ginawa. Pwede kaming madamay dun eh. Sa ano niya eh. Sa hindi niya pagsunod eh. Hindi ko alam sa inyo. Kasi alam ko may kinakausapan Diyos dito. May pinagagawa ang Diyos sa iyo. Okay? Meron bang ritong kinausapan Diyos? May pinagagawa ang Diyos sa iyo eh, nag-aatubili kang gumawa. Nag-aalangan kang gawin. Sa kabila na marami ng pagkakataon na kinausap ka ng Diyos, vision, still voice, dream, circumstances, di ba? Lahat pinakita na sa iyo counsel, mga payo, sinabi na sa iyo pero hindi mo pa rin ginagawa. Okay.
Kaya anong ginawa ni Elijah matapos niyang marinig ang mensahe ng ating Panginoon? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, "And the Lord said to him, Go, return on your way to the wilderness of Damascus." Pinabalik siya. Kasi nagtatago siya, naroon siya sa kuweba, nagtatampo siya, gusto niya nang mamatay. Ang kala niya, siya na lang yung nag-iisa. Kala niya, siya na lang yung gumaganap sa kalooban ng Panginoon. Pero ano sabi ng Panginoon? Bumalik ka. Huwag kang magtago. Huwag mong wakasan ang buhay mo dahil meron ka pang gagawin. At meron akong na-reserve na 7,000 sa angkan ni Israel na hindi lumuhod kay Baal. Ibig sabihin, hindi siya nag-iisa, kala lang niya. Pinababalik siya. At ano sabi sa kanya ng Panginoon? I-anoint mo sa ganitong hari sa Syria. I-anoint mo yung hari sa Israel. Then i-anoint mo yung kapalit mo, si Elias, si Elisha. Kasi tandaan po natin mga kapatid, ang pinagagawa ng Diyos sa atin, although it's personal, pero tandaan mo, hanggat hindi mo napupulfill yung pinagagawa ng Diyos sa buhay mo, hindi ka magiging masaya. Hindi ka magiging successful sa buhay Kristiyano mo o sa pananampalataya mo. Okay. Imbis na ang darating sa iyo ay kapayapaan at blessing, ang darating sa iyo ay mga circumstansya sa buhay na hindi mo magugustuhan. So we must learn to listen. Makinig tayo sa mensahe ng Panginoon. Pakinggan natin ang kanyang tinig. We need to go deeper in our prayer life. Yung fasting, yung panalangin, yung devotion, meditation sa salita ng ating Panginoon. At wag tayong tatayo hanggat hindi natin naririnig o hindi naging malinaw sa atin ang salita ng ating Panginoon Diyos. Kasi ito yung ano natin eh. Ito yung weakness natin eh. Parang ang Diyos sumusunod lang sa kung ano yung programa natin. Halimbawa, anong oras na? 11? 11:25. Hanggang anong oras ba tayo usually? 12? Pagtas ng 12, alisa na tayo. May personal message na ba sa iyo ang Panginoon? Minsan, or madalas, wala pa nga siyang personal message sa iyo eh. Umuwi ka eh, hindi mo alam kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. Diba? Bakit ganun? Kasi pako tayo sa program. Okay? Nandun tayo sa step 1, 2, 3 natin. Okay? Hindi natin sinasabing masama yung program. Hindi natin sinasabing mali yun o alisin yun. Pero minsan, nawawala yung sensitivity natin kasi nakafocus tayo doon sa mga sequence of event na dapat nating sundan. Okay? At hindi tayo marunong mag-yield sa Espiritu ng Panginoon, hindi tayo marunong makiramdam kasi nakaprogram na tayo. Okay. Ngayon, kaya nyo ba? Kapag ang Diyos nagsalita at naipag-usap sa iyo, kaya mo bang tumagal pa ng another 3 hours? O sasabihin mo, teka, lampas na tayo. 12:00 na. Tapusin na natin to. Baba ka na dyan, pastor. Or ganito. Nasaan si Mrs. ko maganda? Come here, sis. Lisa. Illustration lang. Illustration lang. Nung panahon na nililigaw ako sa kanya, doon. Nung nanliligaw ako sa kanya, may schedule kami.
na binigay ng mama niya. Anong araw yun? Wednesday and Saturday. Sige po ka dyan. Wednesday and Saturday. Tapos may oras yun. Anong oras? Hanggang 7 to 9 p.m. 7 to 9 p.m. Di, ando na, 7 to 9 p.m. Saya-saya. 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 Kakantuhan kami. Tapos, alam niyo yung mga bata, nakikita ko yung mga kilos nila eh. Yung mga pag nagsasalita, gano'n. Ba't kaya gano'n yung mga binata? Ba't kaya gano'n yung mga, alam niyo mga kapatid, uusap kwentuhan, saya, tatawanan, plano-plano. Tapos magagalit yung lola. Alas 9 na. Alas 9 na. Ba't daw kami tawa ng tawa? Magagalit lola niya, ba't kayo tawa ng tawa? So, alas 9 na, pero masarap pa mag-usap eh. Masarap pa mag-usap. Minsan, nakakaligtaan na, yung mama niya, minsan nakakaligtaan, hindi napapansin yung oras. Kaya lang, kapag nagsabi na tapos na yung oras, wala na magawa. Alis na po kami. Sige po, babay po. Tapos, ilang araw na naman lilipas. Saturday. Tapos Wednesday, parang tagal ng Wednesday. So, ang ginagawa namin, sinasamantala namin yung activity sa church, prayer meeting ng Monday. Uy, magkikita kami. Tapos, uwian na. Ihatid ko siya. Hatid. Bawal holding hands. Ihatid ko. Ngayon, pagkababa doon sa kanto, ang gagawin namin, imbes na dumiretso ng bahay, iikot kami rin sa kabila. Ikot sa kabila. Kwentuhan. Siguro kung yung bahay nila lalakarin lang ng 5 minutes, aabutin kami ng 30 minutes pa sa paglalakad. Ang sarap mag-uusap eh. Di ba? Naramdaman nyo ba yun? Ngayon, yung mga matagal na mag-asawa, ramdam nyo pa ba? Ramdam nyo pa ba? Edmond, tawa-tawa ka dyan. Ramdam mo pa? Okay, sige. Pero anong point? What is the point? Di ba pag communication, kapag ang usapan ay yung mahal mo na, parang yung time lumiliit. Yung time umiiksi. At bawat salitang namamutawi sa bibig ay parang iba yung dating. Di ba yung mga in love? Na kahit hindi totoo yung sinasabi, di ba, ikaw naman tanggap, ang cute mo. Wow, hindi ka naman talaga cute. May power eh, di ba, yung word. So nakuha niyo yung point. Alam niyo, pag mahal mo talaga ang Panginoon, maghihintay ka, makikinig ka eh. Hahanapin mo eh. Pag mahal mo talaga ang Panginoon, importante sa iyo yung personal message eh. Yung message para sa iyo eh. Okay? Di ba? Kung mahal mo talaga yung Panginoon, di ba? Iba yung dating kapag tinawag ka talaga sa pangalan mo. Kasi yung pangalan, personal yun, sa iyo yun, ikaw yun. At samantalang ang Diyos ay nakipag-usap sa iyo, dapat ma-experience nyo to, yung time na sususpend. Hindi mo na malayan, 3 oras na ako palang nagpipray. Di ba? Ilang oras yung kala mo kayo, bakit sabi mo, ilang oras yun, hindi mo nakaligtaan na, halos 2 oras na pala. Halos 2 hours na pala. Kasi, alam nyo, kapag ang Diyos nagsasalita, nangungusap na sa iyo, yung oras na sususpend. Bakit? Because God is eternal. Bakit si Moses nakatagal ng 40 days, 40 nights? 80 years old na siya, walang kain. Bakit buhay siya roon? Pag nasa presensya ka ng Diyos, ang time ay nasususpend.
Yun yung dapat nating ma-experience. Pero hindi mo yan ma-experience kapag mababaw. Kapag 3 minutes pa lang tapos ka na mag-pray. Kapag ang nasa isip mo ay mga distractions sa paligid at yung mga bagay-bagay sa paligid, hindi mo yan ma-experience, mga kapatid. Hindi mo yan ma-experience kapag kain ka ng kain. Yes. Hindi ako nagbibiro. Pero subukan mong nagpe-pray ka na gutom. Lumalakas ang pandinig mo, pati yung tunog ng tiyan mo, krok, rinig mo. Di ba? Bakit? Naging sensitive ka. Ito ang kailangan natin sa panahon natin ngayon. We need to go deeper. We need to learn how to listen sa salita ng Diyos. Okay? Kailangan nating matutunan papaanong ma-overcome yung mga distraction na yan. Di ba? Na kahit maraming distraction, gumagawa ka ng paraan para magkaroon ka ng malalim na communication sa Diyos. So I am encouraging you, go deeper. Pray. Morning devotion, evening devotion. Okay? Fast. Mag-fasting tayo, mga kapatid. Supilin natin ang ating laman. Makipag-usap tayo sa Diyos. Okay? Matuto tayong manahimik. Magbulay-bulay sa salita ng Panginoon. Yes, Lord, narito ako. Magsalita ka, Panginoon. At kapag ang Diyos nagsalita sa iyo at naging malinaw sa iyo ang mensahe, mga kapatid, gawin mo. May nagpa-advise sa akin kagabi. Kasi meron daw siyang strong feeling at desire na magpagamit sa Panginoon, i-stop niya muna yung kanyang pag-aaral at mag-focus siya sa gawain. Sabi ko, kung yan ba ang nasa puso mo, yan ba talaga ang nararamdaman mo? Kung yan, gawin mo. Pero wag mong isantabi na kailangan mong matapos yung degree mo, yung course mo. Kasi kung talagang tinawag ka ng Panginoon, it is a personal calling. Hindi mo matatakasan yan. Kailangan mong gawin. Yung experience ko, nire-relay ko sa kanya, yung experience ko, ganun din eh. Way back 1989. Nung tinawag ako ng Panginoon, narinig ko eh. Malinaw sa akin eh. Narinig ko, tinawag ako ng Panginoon. Na sa araw na yon, lahat ng mga ambisyon ko sa buhay, yung mga pangarap, pagtatapos ng pag-aaral, yung economic aspect ng ating mga pangarap, lahat yun eh. Iniwan ko eh. Nawala eh. Kaya nga nagulat sila sa akin nun eh. From 1989, dire-diretso eh. Dire-diretso eh. Ay, alam ni Sister Lisa yun. Pagtapos ng Bible School, dire-diretso, humawak ang gandang gawain, naging youth pastor, naging fellowship center. Alam niya yung buhay ko eh. Na yung buhay ko laging on the go eh. Naging youth official ng section, then ito, nagpastor dito, then naging official ng section. Ganon yung buhay. Okay. Calling yun eh. Pinagagawa ng Diyos sa akin. Ang tanong, paano kung nakipag-usap sa akin ng Diyos ng personal at hindi ko ginawa, ano kaya nangyari sa akin? Diba? Nasaan kaya ako ngayon? Ngayon, marahil sasabihin ko, siguro mayaman na ako. Sino naman makapagsasabing mayaman ka na ngayon? Masasabi mo ba yun? Diyos lang nakakaalam nun. Sino makapagsasabing, kung hindi ako tumugon at nanatili ako doon sa kurso na aking tinatahak ay magiging matagumpay ako, sino makapagsabi? Wala rin. Okay. Ngayon, may agam-agam ba tayo nung tinawag ako? Siyempre, may mga may mga question ka. Pero tandaan, ito ang nais kong i-share sa inyo. Nung tinawag ako ng Panginoon, kinausap ako ng Panginoon, mula noon hanggang ngayon, hindi siya nagpabaya. Hindi siya nagpabaya. At ang message ng Panginoon sa inyo, maging sensitibo tayo, makinig kayo sa message ng Panginoon, may pinagagawa ang Diyos sa inyo, dapat yung gawin. Huwag kayong matakot dahil pag ginawa nyo yan, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Hindi niya kayo pagkukulangin. Okay? At iba't iba yan. Iba't iba ang message ng Diyos sa atin.
Okay? Iba't iba ang personal message sa atin. Kasi personal yun, mga kapatid. Ang kinakailangan lamang maging sensitibo tayo. Ano ang mensahe ng Diyos sa'yo? Okay? Ngayon, diyan lang kayo sa upuan ninyo. Ang instrumento natin, piano lang. Sige. Tahimik tayo. Iyuko natin ang ating mga ulit, pikit ang ating mga mata. Habang tayo ay umaawit ng isang malumanay na awit, umawit tayo ng isang malumanay na awit mula sa ating puso. Okay. Pero tingin muna kayo rito. Meron kayong need sa family nyo, di ba? Meron kayong personal need. May mga pinagdadaanan tayo, iba't iba, hindi natin alam, di ba? Iba't ibang sitwasyon natin. Pagpikit mo ng iyong mata, manalangin ka, ipag-pray mo kung ano yung situation mo. Sa family man yan, sa business, sa kung ano man yung situation mo, or maaaring iyan ay personal calling, may pinagagawa ang Diyos sa'yo, mag-pray ka at sabihin mo, Lord, I'm listening. Give me a word of instruction. Ano yung pinagagawa mo, Panginoon? Ano yung mensahe mo sa akin? Ano yung mensahe mo sa family ko? Ano yung mensahe mo sa relationship ko? Ano yung mensahe mo sa pag-aaral ko? Ano yung mensahe mo sa future ko? Ano yung mensahe mo? Ano yung mensahe mo sa akin? Okay? So, iyuko natin ating mga ulo, pikit ang ating mga mata, at umawit tayo ng isang malumanay na awit sa ating Panginoon.